Ang spokesperson po ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency, ukol pa rin po dito sa tinatawag nga pong tuklaw ngayon kung saan ang sinasabi, meron daw yan halong synthetic cannabinoid na isang chemical na ginagamit daw po na parang may epekto na katulad nitong sa marijuana. To know more about this mga kapatid at kung ano nga ba ang ginagawa po ng PDEA para masawata ito, kasama po natin si Attorney Joseph Frederick Calulut. Attorney, good morning po. Magandang umaga po, DJ Chacha. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood po sa ating palatuntunan. Good morning po. Attorney, thank you po for being on the show. Siguro sir, bago po namin malaman kung ano nga pong ginagawa ng PDEA ukol po dito sa kung tinatawag nga po ay tuklaw, ano nga po ba talaga ito at anong epekto nito dito sa mga nakakahit-hit po nito? DJ Chacha, ang tuklaw kasi, that's a brand of a cigarette. Tapos yung ginagamit ko na dahon po rito sa sigarilyong ito, that is being sourced dun dito sa other countries within Southeast Asia, is Nicotiana rustica. Ngayon, yung dahon ho na yan, mataas ang nicotine content yan. That's around 9%. If you're going to compare that with the tobacco leaves that are being used for ordinary cigarettes, ang ginagamit po kasi na dahon po for ordinary cigarettes is Nicotiana tabacum. And these tobacco leaves have only 1 to 3% of nicotine. Kung nicotine na lang po ang pag-uusapan po natin, hindi naman makakapag-cause yan ng epilepsy or seizures. Mm-hmm. Ang nag-cause po ng seizures is if your cigarettes would be laced by synthetic cannabinoid. Yun yung nakita ko kasi natin, ayon sa laboratory analysis po natin, the testing of the leaves or yung sample na nakuha doon sa may Palawan, that was spearheaded by PDEA. Ngayon, ang lumalabas po sa laboratory analysis po natin is may nakita po na synthetic cannabinoid doon sa sample. Yun ho yung nagkukos po ng seizures. Okay. Hindi ho mismo yung tuklaw. Yung sigarilyo lang mismo po. But yung sigarilyo that was laced by synthetic cannabinoid. Oh, so ibig sabihin, yun pong binabanggit na cigarette, nilagyan ng tinatawag ninyo na synthetic cannabinoid. Ganun po yun? It is a possibility na nalagyan ho yan kasi tayo naman ho, ang nakuha lang natin is the sample na na-recover din po ng PNP doon sa mga tatlong individual. So, it is possible na baka ho yung pinagkuhanan ho nila, nahaluan ho yan ng synthetic cannabinoid. Oo. Pero paano yun sir? Sinadya nalagyan ng synthetic cannabinoid? Paano nahaluan? Yan ho yung hinihintay na lang ho natin na report coming from the PNP kasi with regard to the investigation, may task force na po yan na spearheaded by the PNP. Ngayon, kung nakuha na ho natin yung final report nila, we can deduce kung ano man yung nangyari. Pero sa ngayon, we are only assuming based on footages from social media, based on raw data, and also based on what we recovered dun ho sa kanila and what we had already tested. Oo. So ngayon, hindi pa po tapos yung investigasyon ninyo, maging yung pag-aaral dito po sa synthetic cannabinoid na posibleng nailagay doon sa tuklaw cigarette. Sir, gusto ko rin itanong, ito bang tuklaw cigarette, talaga po bang legal na naibibenta po yan dito sa Pilipinas? I mean, sinasabi niyo po kasi kanina, hindi yung tuklaw cigarette itself ang nagbibigay ng seizures, hallucination, or nung ganong effect dun sa mga nakakahit-hit, kundi nga yung synthetic cannabinoid. Pero yung tuklaw nga po, naibibenta talaga yan dito ng legal? Yung sa sigarilyo ho mismo, we can buy that online Pero ang problema lang ho dyan, DJ Chacha, is was this authorized or duman ho ba ito sa FDA? Yun lang yung tanong ho dyan. Kasi kung hindi yan duman sa FDA, wala siyang FDA approval, hindi rin ho natin maaaring sabihin na legal yan na binibenta po sa atin. So bawal po ito. Paano po Siguro maganda muna tanungin, Chia, ano ho ba itsura nito?
may brand ho ba ito, attorney? Manong Ted, magandang umaga ho. Good morning po, Ah, attorney. Oo. y- Mm-mm. yung sa itsura po nung sigarilyo, base ho sa mga na-recover ho natin and doon ho sa mga nakikita natin online, dark yung kulay po nito. Unlike yung ordinaryong sigarilyo na puti, yung kanyang rolling paper. Opo. So, ito ho ba ay may filter? Itsura ba talaga itong sigarilyo na sigarilyo? Kasi di ba naalala po ninyo, dati-rate, hindi ko alam kung attorney na naabutan yung Alhambra. Di ba dati may sigarilyo na ang balot brown Alhambra yung brand noon. Opo, pero legal naman siya na sigarilyo. Ito ho ba, ano ho ba ang itsura nito? As in parang factory manufactured na klase ng sigarilyo? Paano po? Opo, Manong Ted, para rin ho siyang factory manufactured na sigarilyo. Mm-mm. Saka yung kulay nga ho niya malapit diyan sa Alhambra, saka yung meron din isang commercial cigarette din no na medyo dark noon na lumabas. Mm-mm. Siguro that was around the 80s or 90s. Hindi ko lang mabanggit yung ano niya, yung brand niya. Mhm. Opo. So attorney, ang inyo po kasi assumption 'yon, no, na merong itong halo kung bakit po may ibang kakaibang epekto sa mga nakakahitit nito. Meron ba kayong ugnayan sa inyong counterpart sa Vietnam? Saan ho ba talaga ang source nito? Thailand o Vietnam? Yung sa ano po, yung lumabas ho na synthetic cannabinoid, Manong Ted, ito ho yung nakita ho natin dun mismo sa sample na na-recover natin diyan sa Palawan. Mm. Ngayon itong chemical ho na ito, base ho kasi sa literature na available po sa atin and also from checking yung mga ibang sources po natin. Kasi meron ho, ang synthetic cannabinoid, iba-iba hong klase po yan eh. Mm. May mga spectra ho yan. Mm-mm. So yung nakuha ho natin dito sa sample from Palawan, yung spectra niya, kinompare ho natin yan sa mga ibang hawak po natin na data. Mm. And this is the first time na meron ho lumabas na spectra na ganyan dito sa Philippines. Mm. However, noong 2017, the same spectra was discovered also in Europe. And in 2019, sa US, meron din yung hawak na natin ho ngayon, Mm. lumabas din ho yan sa US. Mm. And yung spectra po na yan, parehas ho nangyari. It caused seizures. Okay. So ito ho yung lumalabas dun sa ating laboratory analysis. Hindi lang po kami makapagbigay ngayon ng final report pa kasi Opo. may isa pa akong test na hinihintay lang po natin. Mm. Once na nakuha ho natin yan and same din yung result, yan na ho ang ating ibibigay sa yung final report. Ibibigay po natin yan, Manong Ted, sa Dangerous Drugs Board Okay. for them to convene and make the necessary regulation. Okay. Saan po nanggaling ito, basically? Anong bansa? Within Southeast Asia po eh. Kasi, Manong Ted, yung dahon po na ginagamit for that, Mm. nakikita naman, tinatanim po yan sa Northern Vietnam. And these leaves na walang halong synthetic cannabinoid, this is being used traditionally doon sa mga countries Southeast Asia. Mm. Hindi naman ho as sigarilyo yung paggamit po niyan eh. Meron hong ginagamit yan na long pipe. Mhm. So, iba ho yung means kung paano nila ginagamit yan. Traditionally. Opo. Kumbaga kasi kahit na po sa sa ibang mga bansa merong ganyan uri naman ng tabako, no? Opo, na alam mo 'yon, may kanya-kanya silang mga kaugalian. They produce their own tobacco and then they use that different ways, no? Kumbaga, so doon po sa Vietnam, kumbaga ito ho ay kanila talagang gawi doon. Oo, pero itong manufactured na klase ng tuklaw na napunta sa atin, iba na po ito, dumaan na sa proseso na hinaluan na po ng mga binabanggit yung synthetic ho ng mga sangkap. Opo, Manong Ted. Baka ho, kasi kung sigarilyo lang, hindi ganyan ang epekto. Pero kung nahaluan ho yan ng synthetic cannabinoid, ayun na po, nagkakaroon ng tayong seizures. Okay, sige po. So sir, kasi nga nabasa ko sa balita na kasi ang ating pong Comprehensive Dangerous Drugs Act nagkaroon na po ito ng revision
pero may listahan nga diyan talaga, 'di ba, ng mga ipinagbabawal, no? Yung mga ano man pong tawag niyo diyan, yan ba elements o ano man pong uri na chemical o ano man, may listahan yan eh. So ito pong binabanggit niyo na synthetic cannabinoid, opo, hindi pa ito kasama sa listahan po ng ipinagbabawal sa Pilipinas? Tama po, Manong Ted. Yung Spectra na yan mismo, wala pa ho. Pero once na makuha natin yung final report, we are going to submit na to the Dangerous Drugs Board. Magko-convene po sila and they will be coming up with the proper regulation po. Oo, para ipagbawal na po, no? Para klaro na, pag nahulian ka, maaari nang sabihin na lumalabag ka na sa sa batas, no? Sa particular ho ba ito, maaari may poder na ba ngayon ang DDB para po sa ganitong regulasyon at masasabi na lumalabag ka na sa Comprehensive Dangerous Drugs Act? Yan lang po, hinihintay na lang po nila yung final report po natin. May isang test na lang po kaming fina-finalize na makuha. Once na meron na po yun, we are going to submit our report to the Dangerous Drugs Board, and nabanggit naman ho ni Secretary Valenzuela na he is also going to coordinate with other agencies for this. Opo. Sige po. Sir, so far, ano ang inyong monitoring dito? Saan talamak ito sa Pilipinas? At yung online seller niyan is Pilipino ho ba ito? If you're at liberty to tell us, ito ba'y, paano ba ito pinapadala? Paano po? Ano po, Manong Ted, kasi kung bibili naman ho tayo online, hindi rin natin nakikita yung nationality naman mismo nung seller. Kaya hindi rin ho natin alam kung saan mismo niya sinosource out. So, yan ho. Inaabangan na lang po natin. We are still monitoring naman ho yung mga online application forms or platforms. Lumalabas, may mga nagbebenta online. Oo. Saan po ito? Facebook Marketplace o sa mga shopping apps? Saan binibenta po ito? Meron na ho yung mga shopping apps po eh. Hindi po ba dahil walang FDA, dapat bawal nila ibenta yon? Sa ngayon po na hindi pa kasali doon sa dangerous drugs na classification itong synthetic cannabinoid, paano po ang gagawin nyo doon sa mga nagbebenta online? Ano po ba yan? Paano aabisuhan yung mga shopping platforms to take it all down? At anong posibleng kaharapin ng mga mahuhuli na humihit-hit po nito? Sa ngayon po, we are just warning the public. Okay. Doon sa effects po ng paggamit po ng synthetic cannabinoid. Kasi po, tayo po na mga mamimili, hindi rin natin malalaman agad-agad kung yung nabili ho nating produkto was not laced by synthetic cannabinoid. Dahil ito, this is naked. You cannot see it with the naked eye. So yung chemical na yan, kung naihalo yan at nasubukan mo, posibleng mangyari din po sa inyo yan. Kaya warning na lang po muna ang ginagawa ko natin sa publiko para makaiwas-iwas po sila sa paggamit po niyan. Opo. Kumbaga dito kasi meron pa hong mga may handicap pa ang gobyerno rito, no? Dito nga po sa bagong, kumbaga, bagong kontrabando na ito, if we may call that kontrabando. Sige po, so makikibalita kami, attorney, kung sakasakali po, as always po, bukas ang aming programa po para po sa informasyon na manggagaling sa inyo to warn the public po, attorney. Aba, Manong Ted, once na naglabas naman ho ng regulation ng Dangerous Drugs Board, ipapabalita rin ho natin yan. Malalaman nyo na rin po. And sana makasama rin ho namin kayo to disseminate the proper regulation and warning na po. Opo. Sige po. Salamat na marami, attorney. Mabuhay po inyong hanay. Thank you, sir. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Salamat si attorney Joseph Frederick Kalulot, ang spokesperson po naman ng Philippine Drug Enforcement Agency.